Thank you for this opportunity, Pastor Weng, to be able to share to you. Pastor Rafi and Pastor Weng has made GTC and the rest of Fifth Cop churches very famous. Amen? Amen? No, pagka sa Cuneta, si Pastor Rafi, pag tumayo na, siya lang inaabangan. Sabi ng mga nagkikindata, masaya to, sabi ng mga tao. Siya ang pinakamasayang pastor sa buong G12. Lahat malungkot na. Dahil dito, no, it's quite difficult to fit into the shoes. No? Time was when Pastor Rafi was with us right there in Nueva Ecija. Alam niyo ba na ang pastor niyo dating prom day, no? Hindi niyo alam 'yon, no? Ngayon, ako dati Manila boy. Hindi niyo rin alam 'yon. Nung araw cute ako, 'yon, alam niyo 'yon? And then there is this funny thing, and we had the switch, no? There's another guy named Jay, Pastor Jay Kuja. He's from Aliaga. And he went here. And then I went to Nueva Ecija. Same with Rafi. No? Pastor Rafi is from Pangasinan. Parang di nyo alam. And then he was here. And I went there. No? So ako yung prom D, si Pastor Rafi, Manila boy. Okay yan? Meron pa akong isang kilala, yung Mamang Darwin. Oh, kilala nyo ba yan? Pastor Darwin. Ay, prom D yun. Ngayon, Manila boy. No? Maputi, pogi, tapos nag-asawa ng maganda, tapos yumaman. Yun lang. Kaya nag-iisip ako mabuti kung babalik na ako rito sa Maynila. Di bale na. Is this on? Can I use it? All right. Just before anything else, I would like to call on my friends. Huh? Would you like to come, please? Both of you. Come. I'm campaigning for something. I want you to know that in a church just like this, we could not just be in a church simply because there are activities, there are programs. We are in MCC. Siguraduhin niyo magsasalita kayo ng maiksi. Kinakabahan ako pag binibigyan ng microphone. Alam niyo yung mga pastor, pag binigyan ng microphone, ayaw bitawan eh. Okay. And they help me a lot. Ano? They're not professional pastor like me. They're volunteers in church. And yet, we treat each other as brothers. Amen? Nakita niyo, magkakamukha kami, di ba? So, sino mauna magsasalita? Ikaw mauna. Ito ang kwento ni Kuya Tirso. Kuya Tirso, ano to eh? Magsasaka. Alam ko, walang magsasaka rito. Wala namang mabubungkal na lupa rito eh. Si Kuya Tirso, pag tinanong ko ng araw yan, Kuya Tirso, yung ginagawa ko, gagawin mo rin ha? Magtuturo ka, mag-share ka ng gospel. Sasabihin niyo sa akin, hindi matanda na ako, hindi ko kaya yan. Lahat yung sabihin ko, ayaw, hindi po pwede. Okay? Umuo naman kayo. Okay, ganon. And so, his story is kind of a miracle from the Lord for me. No? Because the way he involves with me, with the ministry now is difficult. And yet he did. Alright? Kuya Tirso, kwento mo nga ng konti anong ginawa sa iyo ng Panginoon at paano ka tumutulong sa kapatiran sa ministry natin. Siya nga pala, ang church namin, ibig sabihin MCC, no? Muñoz Christian Catering. Kasi puro kami kain lang eh. Ganun lang. Sige. Okay, thank you. Kuya Tirso. Magandang hapon po sa atin lahat. Parang nininervous ka naman. Relax lang. Konti. Hinga malalim. Bago po ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Dapat lang. Ako po ay si Tirso Calio po, from Nueva Ecija. Ako po ay isang magsasaka. Minsan po siguro, sa maraming taon ay ngayon lang po nakapasok ang magsasaka sa inyong church. Ngunit, ang kabutihan ng Lord, ang siyang maririnig po nyo sa aming mga buhay. Hinga. Bago po ang lahat po, babasahin ko po yung verse kung kaninang madaling araw po. Ano man ang gawing paghirapan nila ay tiyak na
magbubunga at hindi magdadanas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at ang maging mga susunod pang lahi, ibig sabihin po nito. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Yun po yung aking devotion kaninang madaling araw. Yun po. At pagpapatuloy ko po yung aking kwento. Ay, salamat. Bago po mag-pandemic, mga ilang taon pa po, ay nananalangin po kami na magkaroon po ng church sa aming, kasi meron po kaming main church. Tapos kinuwan po ni pastor na magkaroon po ng mga outreach. Nananalangin po meron po kami kasing pastora na diniligate ni pastor. At nananalangin po sila. Pero meron pa akong sariling cell group. Tapos nananalangin sila ay nagpunta po sa aming lugar. Nakita po nila, nakahanda na po yung simbahay. At yung simbahay na sinasabi, yung ano nga po pala yun? Simbahay. Simbahay is simba sa aming bahay. Yun po, nakahanda na po yung simbahay. Dumating po sila pastora. Kanila, ito pala. Ibig sabihin, ito pala, yun na yun yung pinagpe-pray nila na maging simbahay. At yun yung dininig ni Lord na yun yung simbahay na naging simbahan na ngayon. Kasama po, kasama po rin po kami sa pagmi-ministry sa aming mga barangay, mga kalapit barangay at saka barangay, yung Santa Ana, Paigal, Labni, yung pong mga barangay sa aming kalapit barangay. Yun po yung naging bunga po ng outreach namin. Yung outreach namin, nagkaroon pa ng outreach na ilang barangay. Yun po. Ang kon po rito ay yung pagsunod mo sa pastor mo. Kailangan meron kang pagsunod sa pastor mo na kung ito, gawin mo to. Hindi ka naman mapapahamak dito sa gagawin mo na to. Kaya yung pong willingness, yung pong pagsunod sa pastor, yung pag-obey. Ganun, yung mag-obey ka sa yung pastor or pastora na kung saan ay andun yung ikabubuti mo at ikabubuti ng simbahan. Amen. Yun lamang po siguro. Maraming salamat po. Kung gusto nyo magsalita si Kuya Tirso ng mas mabilis, Ilocano nyo kausapin mamaya, ha? Okay? Ilocano. Sino Ilocano rito? Ayun, meron. Isa, dalawa. Marami. Lapitan Ilocano mamaya, po ako, mag-autograph kayo, ha? Sige. Thank you very much, Kuya Tirso, ha? And he is just one of the many hosts that sponsors our churches. In the pandemic, the Lord has blessed us with 7 to 8 churches already. Yung sa church nila, siguro nag-average sila na from 150 to 200 gathering. Yung nasa bahay niya. Pero hindi yung binanggit kung dinonate mo na eh. Huwag mo na sagutin. Alright. Itong katabi ko, medyo artistahin ng konti. Kung hindi nyo siya nakikilala, huwag nyo nang kilalanin. Okay, please tell us something, how you help me, how you help the church in Gabaldon Ministry. Amen. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Mahina po yata. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. No, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Amen. Okay. Kung siya po ay magsasaka, ako naman po ay dating artista. Ako po ay lumalabas dati po sa probinsyano, sa investigador, at maraming iba pa po. No? Pero hindi po yun yung nais ko pong sabihin sa inyo. Siya ho yung kardo talaga. Siya yung totoo. Bali po, during pandemic po ay nakaranas din po ako ng, yun nga po, nag-extra bilang talent. Pero during noong 2021 po ay umuwi po ako ng Nueva Ecija.
And then po, nasama po ako doon sa kila Pastor Joy, doon sa MCC, Majesty Christ Church, na talaga naman po na hindi po pala yung pag-aartista ang kailangan sa akin ng Diyos, di ba? Dahil dito po, kung meron pong simbahay, naging church, kailangan meron din pong worker. Meron din po dapat nag-church plant. Di po ba? Kaya sabi nga po, meron pong isang verse sa Isaiah, chapter 6, verse 8, sabi doon, sino ang isusugo ko? Sabi ng Panginoon. Sabi ko po, ako po isugo nyo. Amen? Amen. Ngayon po, sa kabutihan po ng Panginoon, kasama po ako sa 33 pastors po na church planting. Nag-church po kami, sa 1 year po, kailangan meron po kaming i-build na church, 3 sa loob po ng 1 taon. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil hindi lang po sa bawat barangay kami ginagamit ng Panginoon, kundi sa bawat campus ministry din po. Meron po kami elementary, meron din po kaming mga junior high and senior high na ginagamit po ang aming church, ang aming mga kapatiran, para po mag-share po ng salita ng Panginoon. Di po ba? Nakakatuwa po yun? Amen. At yung sabi nga po ni bro, merong 3 barangay na pinupuntahan, yung Barangay Labne, Barangay Paygal, Barangay Santa Ana, yun po ay sakop ng ibang bayan, Gimba. At hindi lang po yun, kulang po yung sinabi niya. Dahil mula Monday po hanggang Saturday, ay nagbi-ministry po kami. Kami po yung mga lalaki walang pahinga. Di ba? Dahil po, para po sa kaluguran ng Panginoon, hindi po sa aming sarili. Kaya napakabuti po ng Panginoon na ini-encourage po namin ang bawat isa na sana po magpagamit po tayo sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Diyos, na hindi po natin dapat i-enjoy yung ating kaligtasan na tinanggap, kundi po maging burden po natin na tayo po ay magbahagi ng salita ng Panginoon. At kung kami po sa isang church, sa 1 taon, 3, sa bawat isa po, isang tao, isang church sa loob ng 1 taon, marami pong makakakilala at maliligtas. Salamat po. Thank you very much. No pastor would succeed without a team. No? They're part of our team that we sent from all over. No? Ang goal po namin, if we have 37 barangays in one city, we are Science City of Muñoz, we hope that within the next few years, we will have 37 churches. All right? And so marami pong consequence yun. Marami kaming pagbabayaran para magawa namin yon. Pero isa po sa mga puhunan namin ay itong pag-uusapan natin ngayon. Amen? Would you like to obey the Lord? Amen. Now, I want you to very, very keen listening. Tingnan niyo mabuti yung mga application niyo, no, when you are listening. I want you to think like this. If you are here because you like a program, you're wrong. If you are here simply because you like the venue, soon you will not be here because there are other places better than this. If you are here because somebody invited you and it's fun, or if you're here because they wanted to use you and you want to be used, you will do it. You will fulfill it with fun. However, when you are done, you will be gone. Let me introduce you to a concept in Scripture called the orphan spirit. Because there is something that would have to keep you here and in the Lord. Ang dami po namin ganong kaso. Actually po, isa sa mga dinamdam namin ng mga nakaraan nito, no? Pinag-aaralan namin mabuti. Sabi ko, ba't ganon? Pagka-graduate niya, nawala na. Nagtrabaho, he got busy, he counted a lot of money, and gone. There is something. And we discovered that there is this thing called the orphan spirit. And this is a danger in churches today. Let's see. Let's take a look. Pwede ba tayong tumayo? Magbasa tayo sandali. Join me as I read. Ready? Go. Ngunit, nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita nyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, sino ang tatay mo? How would you respond to that? Thank you. You may be seated. Mahirap sagutin yun, ano? Una, mag-iisip ka ng physical na tatay, pero po pwede rin mong sagutin yan, dun sa school namin, yung teacher ko dyan,
parang anak ako niyan. Or perhaps in my company where I work, my boss there is very kind to me, is very generous. Ang sarap magkas-advance. Parang tatay ko yan. Sometimes you can answer like that. Or here in church, naku, yung cell leader ko, ay grabe yun. Maya-maya nililibre ko. Di ba? Now, what does orphan mean? In the scriptures, the original, the Old Testament, is written in Hebrew. Ginamit yung salitang yatom, where you get the word fatherless. Sometimes, it's also called a person who has lack of covering, no sense of protection or provision. Kapag ka ikaw, parang feeling mo, ang hirap po. Nasabihan na ako ng gano'n eh. Parang, pastor, doon sa church po ninyo, ang hirap po pumasok, meron na pong mga cliques. Ay, totoo yan. Yung praise and worship team, pagkatapos ng self-celebration, sila rin nagkukwentuhan. Subukan mo lapitan, ano? Andali lang, may pinag-uusapan kami. Busy kami. A feeling of rejection and you could not get in. Gusto mo sabihin, talent ko rin yan, magaling din akong tumugtog. Magaling nga akong manorotot eh. Pero hindi ka papansinin kasi may click na sa church. Do you understand? No, not Grace Testament Church. No, that's not you. And sometimes, to be able to offer yourself, gagawin mo na lahat. Magtatumbling ka, kakain ka ng apoy, tutuloy ka sa alambre, makapasok ka lang doon sa mga grupo. Sometimes this happens in your home or sometimes even in your church. An orphan spirit may come to a person who has experienced extreme rejection. Yung bang hindi ka papasa kasi hindi ka pa makapag-devotion ng matino, di ba? Hindi mo ma-recite yung assurance of salvation. Parang church lang namin yung pinag-uusapan dito. Maraming mga requirements sa church, di ba? Orphan spirit creates separation, worry, bitterness, anxiety, or fear. Ang lalim po nito. Alam niyo ba't ko kinukwento to? Kasi the moment you graduate from college, no, for example, and then you find a good work, nagtrabaho ka sa San Miguel Corporation o kaya sa Shell Philippines, and you're earning around 50,000 a month. Lalapit sa iyo mga tao ngayon, no? At sabihin lang, hoy, tulungan mo naman ako. Buti ka pa, may trabaho ka na. Nung ako, hirap na hirap, hindi niyo ako tinulungan. No, gano'n, patay na kayo. No? Welcome to the orphan spirit. Do you understand what I'm talking about? Ito na ngayon, yung magulang niya, no? Hindi siya in-encourage. Ano? Lalapit ngayon yung magulang, ano? May sakit na, wala nang trabaho. Katakot-takot na ubo bago abutan ng pera. Orphan spirit. A person may not be aware of that it becomes a stronghold in his mind. It stays there and remains there even if he has shifted status in society. From single to married. Ay, naku, tangay mo yan. Biro mo, nag-asawa ka nang meron kang orphan spirit, pagdating mo sa married life, orphan na orphan pa rin. You don't know how to care. You set certain standards. If he does not pass the standard, that's the start of separation and divorce. Ganon din ang treatment mo. Sabi sa akin ng isang bata, teacher ho yung nanay ko. No? Ito na ngayon. Nag-asawa na rin siya. Ang hinihingi ng nanay sa kanya, mataas na grade. Lagi kang papasok. Huwag kang hihingi ng tulong sa requirement mo. Kaya mo yan, kasi kinaya ko. Pagdating na magkaanak na siya, sabi niya, ganun din sinabi ko sa mga anak ko. Dapat mataas ang grade mo. Dapat cum laude. Dapat hindi ka umaasa sa iba. Dapat kaya mo tapusin yung requirement. Parehong-pareho. What has been done to you, you will do the same. So kung pinaluhod ka sa asin nung araw, no? Patay ka, paano magdisiplina yun, no? Pinaluhod na sa asin, nilagyan pa ng kamatis, no? So really, what is an orphan spirit? Let me go further. Let me begin with this, no? The first idea of an orphan spirit is identity crisis.
He has identified many things in this world. No? Halimbawa, may kilala akong gano'n eh. Nagkakotse siya. No? Eh di tuwan-tuwa siya. Biro mo, pagka-graduate mo, binigyan ka ng tatay mo yung kotse, eh di ayos. His identity is on that. Ang problema, nung mabangga, he lost a sense of, ayan, nakakahiya, hindi na ako makaharap, wala na akong mukhang ihaharap. Eh kasi ang identity niya nandun sa auto eh. Do you understand what I'm talking about? No, ganun din yung isa, no? Wala siyang kinuwento kundi yung proseso ng pag-abroad niya, abroad, jajapan ako and all that. Eh naloko siya, na-deny siya. Hindi siya makauwi rin sa probinsya. Ang identity niya, pang-abroad to it's. Let me introduce to you a problem. Look at this, huh? Sometimes we feel unworthy of God's grace. We want to prove something to the world. That's your identity. Yung bahay namin, eto ha. So pag pangit yung bahay mo, hindi ka makapagpatuloy. Do you understand? Sabi ng cell, punta kami dyan sa bahay mo, lahat na ikot na namin. Bigla kang papawisan, malamig, ano? Sapagkat yung identity mo, nandun lang sa bahay. Pangit yung bahay namin, hindi po pwede. So paano tutulungan ng sarili mo? Paul has something to say on that. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. What an identity. Amen? We don't want devotion ka, nakita mo yung guidance ng Diyos sa buhay mo, sa pag-aaral, hanggang sa mag-exam ka, makagraduate, yung provision. Ang ganda naman ang guidance ng Diyos sa buhay ko. I must be a child of God. Amen. That's where you should be banking on. That's your sense of identity. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Without that, you are an orphan. Sabi ni Jesus, this one is Paul still. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Amen? Huh? Hindi espiritu ng pagkalipin. Yung bang, may cell group ako, inutusan nga ako. Yung cell leader ko, napaka-mautos. Ano kaibahan ng honor sa obedience? Yung obedience, sinunod mo naman, pero with a dishonoring spirit. There's a big difference. So sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. What an identity. Amen? Can you say this with me? I am a child of God. Pero you get to understand this is something that you could not feel. Pero kailangan muna dumaan talaga tayo sa maraming malalim na pag-aaral. Pagbabasa nito, lagi mong madidinig to. Kapatid kita, tatay natin ng Diyos. Amen? At ito, sapat na. Bagamat may mga krisis, may mga kiskisan tayo, may mga problema, pero napakahalaga nito sa relasyon natin. Tayo ay magkakapatid, siya ang ating tatay, aakayin niya tayo. Minsan maraming mga wala. Some of your dreams will not be fulfilled. Do you follow? Some of you may come tumbling down. You may come from one failure to another. Yung iba sa inyo magkakasakit, ano? And some people will say, hindi ko siguro anak ng Diyos, ba't may sakit ka? Nagnegosyo ka, nagkaloko-loko, kasi hindi naman tayo sanay. Pero tandaan mo itong mabuti. Kala ko, may naniningil sa akin. Ano ba sinasabi ko rito? Look at Jesus. I want you to... Hindi si Jesus yan. Pero kamukha ni Jesus, di ba? That's my wife over there. She will be here with you at 5 o'clock. Okay. May 5 o'clock? Alam niyo ba yan? Uy, asawa ko yun, umaten kayo, utang na loob. Once in a while, I'm not very good at attending the G12 conferences because of a distance. We're very far from you. But anytime there is a concern, halimbawa, he will call for a meeting. I would ask on a private message. Lagi, PM lang ako. Doon lang ako magaling sa mga PM. Kasi nakakaya lagi sasabihin ko. Mr. Rafi, well, what's the agenda all about? And then he would say to me, there will be a conference in Cuneta. It's a national conference. We will have to send people.
okay, I understand. Sabihin ko sa kanya, pasensya ka na, I will not be able to attend the meeting, pero I will carry out that agenda. I would have to communicate. Kasi siya ang network leader. Do you understand that? And ako matanda ako kay Pastor Rafi, pero I respect him. And Ate Weng also. Amen. Do you understand that? It's very important that in a church gathering or in a denominational setting, there are people who will be younger than you, less education than you, and yet set before you as head, like a cell leader. Minsan, ayaw mong igalang, di ba? Pero you would have to because it's how it works in us. Di ba? May mga kapatiran na hindi mo rin type, pero there has to be respect there. Why? Because He is our Father, and we are brothers and sisters. Nga, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi naman kita talaga type. Pero dahil kapatid kita, buti na lang si Pastor Rafi is one of the best. Amen? Palapakan natin si Lord, no? Because I learned this. Kung ako, nagkakaproblema ako down under, okay? Mayroong mga disciple na ayaw sumunod, ayaw magpasakop, ayaw umaten, ayaw mag-cooperate. Meron akong natutunan dyan, ano? Yung attitude mo sa nakatataas sa'yo would also affect those under you. Do you understand that? If you don't know how to honor people above you, you could not be honored down here also. Ay, nako, nagdusa ako, nakatakot-takot dyan. I know that. And so dito sa grupo natin, namatay na lang si Bishop Jan. Ano? When Bishop Jan was, have you heard about Bishop Jan? That there is such person. Meron tayong, dito sa Fifth Cup Mission, meron po kami bishop nung araw. He died just recently. He worked on the academy, no? Tumutulong po kami. We had the Bible school. We operate like that. And we teach people, we teach pastors, we produce pastors and church planters. And so we have programs for the community and churches. Siya nakita ko, sasabihan niya ako, tumulong ka na, mag-train ka na ng mga pastors. Ako naman, I'm a very good laborer. Pag ako nagtrabaho, kayang-kaya kong trabahuin kahit walang tutulong. Pero si Bishop Jan, itong natutunan ko, just like what I learned in G12, G12 is focused on multiplying leaders. And so I saw that which I missed during the time of Pastor Jan, Bishop Jan, I learned now in Pastor Rafi. And so in my place, in Nueva Ecija, we have created a network of pastors. Why? Even sometimes I meet 3 people, 5 people, 10 people only. We will teach free. You know why? Because I got the concept. We have to train people under us as brothers and sisters. Amen? Kasi kailangan dumadami ang mga multipliers. Amen? Para lumulungkot naman kayo sa sinasabi ko. So maghanap ka, dahil sa dami ng blessing na tinanggap mo sa tatay mo, no? He's your heavenly Father. And so you would respect people so that pati basurero, i-disciple mo. Amen? Yung mga sinasabi mo walang kwenta, you will zip your mouth. You will be quiet about many things. Simply because you would like to be a blessing to that person. I learned something. That I would not be known for something I don't like. Amen? Alam niyo, ang iba, ang galing dito. Ipe-Facebook niya lahat ng ayaw niya. Ipe-Facebook niya, ang ganito. Sasabihin niya, oy, kayo, hindi kayo nagbabayad ng utang kung sino ka man. Gumaganon. Mula ngayon, dapat matakot ka eh. Because you're misrepresenting your Father. Amen? In His generosity, in His love for you, you got to be known for something good and like your Father. Amen? So, ang ginawa ng Diyos, binigyan din ako ng mga anak eh, no? Amen? Ang isa sa mga gustong-gusto ko kay Jonel, si Jonel always say yes to me. Pero alam niyo, bago namin nadaanan yun ng gusto, Jonel once rebelled to me. Rebelled against me. Meron siyang mga ayaw din sa akin when he was very young. And so he left church, he drank and all that. Tapos isang araw bumalik, During pandemic, isa siya sa mga produkto ng pandemic uli. Nung bumalik siya, para siyang isang maamong tupa.
Sabi niya, Pastor, kung sasama ko sa'yo, ha? Sabi ko, really? Di ba ayaw mo sa akin? Sige, sama ka lang. Sama lang. Ha? Kakain kami, mamasyal kami, sasama ko siya sa mga mentoring. Tapos natuto siya mag-drive, no? Hawakan niya yung sasakyan. Titingnan ko mabuti, baka ibabangga, tapos papatayin ako. Ganun, ha? Ba hindi. Okay naman. Sama siya ng sama wherever I go. And so, he became a son to me. So, ngayon, wala siya, no? I lost one of my staff, yung tumutulong sa akin sa management ng office because Mariana went to Laos as missionary. Now, Jonel went to Laos also to support her and encourage her. No, 2 months lang. Ito si Benj. Si Benj ay kagagraduate lang ng college. Itong commitment ni Benj, lupit din ito. Sabi niya, hindi po ako magtatrabaho hanggat hindi nagmi-mission. Meron kaming tagline doon na ang unang tatak ng passport, hindi bakasyon, kundi mission. Sino may passport dito? Yeah, sige, taas pa kamay. Dami, grabe. Sige, tagalan niya. Passport. Sige. Di ba ang pangarap niyong puntahan, North Korea? Ha? Hindi? Ito. Alam ko. Ang balak niyong puntahan, Afghanistan. Nagkamali ako kanina. Hindi. Pupunta kayo sa Timbuktu. Alam niyo ba kung saan yun? Sa gitna ng Timbuk 1 sa Timbuk 3. Ganun talaga sa Nueva Ecija, mga corny, mga joke. Ano? Lyra, kagagraduate din. Both of them are cum laude. Same commitment. Pastor, unang tatak ng passport, mission, hindi bakasyon. Tapos, hindi po ako mag-work hanggang di ako lumilipad. So they fly. They're now there in Laos. Ano? Si Lyra, 1 month lang. Ito, 1 month din. Siya, 2 months. Punta sila sa Vientiane. Ano? Meron siyang boarding house. Nag-board lang sila sa Luang Prabang. Namit niya tong Haponesa. No? May Haponesa sa Laos. Turista rin. 3 days lang doon. Kinaibigan niya kagad. Their connection, English language. Taas ang kamay, lahat na magaling mag-English. Ang dami kong missionary rito. Magagaling pala mag-English to, ha? Sample. Sabi mo nga, what's your name? Grabe, lahat ng mga kasama ko ron. Isang supot na English lang, pero pinakamagaling sa tingin ng Vientiane. Ito, dahil siya, anak siya, ito, I have a daughter who is a Japanese already. Amen? That's the spirit. Kasi siya minahal, hindi siya orphan, ang daling maghanap pala ng magiging anak din. Minsan ang treatment natin, wala akong cell member, wala pa akong dinidisciple. No. Find a brother, a sister, or perhaps a spiritual daughter in the Lord. Sabi mo sa katayo mo, kayang-kaya natin pala. Ang dali lang. And wherever they go, they walk around every day. You know why? Here's the principle. What you do here, we will do there. Kasi ang lifestyle nila Lyra, nila Benj, nila Jonel, everyday po yan. No idle moment. In the campus, matatapusin nila lahat ng requirement nila, attend ng klase, after 5, magtitipon kami, una magpe-prayer meeting lang. Pero later on, binuwag namin yung mga prayer time na gano'n. We went from small groups to campus, to classrooms, share the gospel. Every day, they do that from junior high, senior high, college. What you do here, you will do there. And so it would be easy there. Nagpapalit ka lang ng cultural preferences. Tapos, lahat ng mamit nila, in the evening, yayain nila mag-dinner. This is the famous Mekong River in Vientiane. No? Kulay putik yan. No? Pero dyan, umiinom sila dyan. Type niya? Japan na lang ako, pastor. Okay? And so they are there. Okay? So yung mga nasa-share nila, yayain nila, kain tayo. No? Mura lang pagkain doon. Doon yung $100 namin, ay million doon. Kaya milyonaryo kami ron. Gusto maging milyonaryo? Punta ka ron. The goodness about these guys, they have a skill of a son.
Pag may bago sa church, ano, isa sa mga gagawin ko ay kakalabitin ko yung, sino nagbisita na? Sabi ko, hindi ako binabate. Nagdaan ako, hindi ako nilapitan. Nobody say hi to me. Because that's a no-no in our culture, something like that. So, ang gagawin namin, Pastor, pasensya na po kayo. We have oriented already. One of the skills of these people is that they know how to communicate. Pastor, dumating po kami, andito lang po kami just to say hi to you. Ay, Pastor, gabi na po, aalis na po kami. So, yung ganun kasimple lang, pati yung, Pastor, siya nga pala, for your information, graduate na po ako. Magtatrabaho po ako sa Maynila. Saan po ba ako pwedeng mag-church? They communicate. They're very skillful in that. And so, disciples like them, kahit kailan hindi madidepress yung mga pastor. Amen? Nakadinig na kayo ng pastor na nagpatiwakal. Orphan spirit. Ito yung tatay nila. No? Look at this spirit. Ha? Look at this spirit. Ang dyablo, ang inyong ama, at ang gusto niyong gawin ay kung anong gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Orphan spirit. And you are where you are from your father who is a murderer and a liar from the very beginning. Kaya pag nga nagsasabi yan, nagtatanong na, kamusta? Parang nakita ko, lagi yung magkasama. Hindi, wala ho kami, hindi ho kami magkasama yan. Yung pala mag-shoota na, 5 taon na. Naka 5 taon ng shootaks. Hindi pa rin inaamin. Ang ganda yung magkukwento ka lang. Siya nga ho pala, Pastor. Just last night before I leave, no? Sabi nung isa, Pastor Joy, there's somebody here from Cavite, no? Sabi niya, she's courting me for a few months already. For your information po. Pastor, pwede pong ihatid ko siya sa office niya. Paki-evaluate naman po. Kasi bago ko po sagutin. Sabi ko, walang iya ka, sinagot mo na eh. Ay, hindi po. Ay, for your approval po ni Ate Cora. Amen? Di follow? Hindi yung, alam na ng buong mundo, hindi pa alam ng pastor niya. That's an orphan spirit. Say this with me. I would like to be honest with my pastor, with my cell leader, with my parents, with my God. Palapakan natin si Lord, no? I don't want to be called Satan's baby, a liar who hated his brother like a murderer. A second orphan spirit is this, no? Ano number 1? Identity. You don't have a sense of identity. Who's your father? And you don't know your brother. Another identity is indulgence. Another spirit of an orphan. Yung bang gusto mo lagi pinagbibigyan yung layaw mo. You fear that God will withhold good things from you. Kaya may biglang nanligaw sa'yo, dadakmain mo na kagad. Sagutin ko na to, hindi na ako magpe-pray without consulting anybody. Bakit? Kung mawala pa. Di ba? O kaya doon sa mga kainan, di ba? Sa mga church, lagi may kainan. Halatang-halata mo, biro mo, yung pinggan niya punong-puno. Hindi niya iniisip, baka maubusan yung iba eh. Di ba? Titigan mo yung katabi sa kanya. Parang nakita kita minsan, umapaw yung pinggan mo. Parang dapat pagka may kainan, parang, oops, baka mamaya kapusin sa iba. Konti lang muna yun sa akin. Amen? Na? Pwedeng ganon. Kasi God will supply your needs. Ito ang nangyari kay Achan. Sabi niya, kung wala na akong makita ng damit na katulad nito, ninakaw niya. Dahil doon, nagkaloko-loko yung digmaan, natalo sila. Bakit? Nagnakaw siya. Naiskandalo ko kung nakikita ko ito sa Facebook, mga Pilipino nahuhuli. Hindi pa rin sanay sa CCTV. Mula ngayon, huwag kang basta-basta tatambay. No? Huwag kang napangalumbaba, huwag tutululaway mo kasi lagi may CCTV. Pagsasakay ako ng MRT o LRT, lagi i-announce siya. Sabi niya, mag-ingat sa magnanakaw. Naiskandalo ako. Hindi ko kaya yon. Nakakahiya naman, kailangan pang i-announce. Nasa Pilipinas ako, pero yun ang i-announce. Mag-ingat sa katabi. No? Yung Catholic Church, nag-campaign yan, Nag-campaign yan, nag-send sila na paraming t-shirt.
No? Huwag kang magnanakaw. Sabi ko, ang ganda naman, ba't nyo ginagawa yan? Naku, pastor, sabi, may mga kaibigan kasi kami pare sa Muñoz. We have a fellowship called the Ecumenical Movement. Sabi niya, ganito kasi. Biro mo, mangungumunyon sila, aabutan mo ng ostya, sasabihin ko, ale, bitawan niyo po yung bag niyo. Hindi ho mawala yan. Nasa simbahan ho kayo. Sasabihin sa kanya, Father, kaya ako nga ho hawak, nasa simbahan ako. Nag-isip sila, no? And they launched that project, Do Not Steal. Do you understand what I'm talking about? Orphan spirit. Di naman tanda-tanda mo na, nahuhuli ka pa. Dumudukot sa bulsa ng asawa mo, ng tatay mo, ng kapatid mo. Lagi nilang nagtatanungan doon, tapos nakatingin sa'yo, sino kumuha ng 1,000 ko? And you're a suspect as a Christian. Dapat pala makalaya ka doon sa mga indulgences na yan. Isa sa mga sakit sa panahon ito ngayon, yung empty spirits, no? Empty houses. Before I explain this, let me read to you. Pero I want you to join me reading this. Medyo mahaba-haba pagtsatsagaan natin. Ready? Go. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpagala-gala ito, sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya, ay natagpuan niya yung walang laman. Umalis siya at nagsama pa ng 7 espiritu na higit na masama kaysa kanya. At sila'y pumasok at nanirahan doon. At ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa unang. Here's a guy who received the Lord. He confessed his sins. Sabi niya, Lord, talaga, maling-mali ako. Pero isang araw lang yun. Yun ang problema. Pagkatapos nun, ay nagpatuloy lang siya sa dati niyang gawin. Nakababad sa Facebook, may Instagram, nag-tiktokizing, hindi nagbabasa ng Bible, pasulpot-sulpot sa cell. And so, a demon who left you will find out na, oh, hindi naman nag-church yun, hindi nagbabasa ng Bible, he is empty, he knew nothing. And so sabi niya, medyo nahirapan ako ron, magsasama ako ng 7 mas malulupit na demonyo para siguraduhin hindi na makakabaon to. It's a tragedy. An orphan spirit is one who is very indulging. Tanungin mo yung katabi mo, anong oras ka natulog kagabi? O ano? Ano sagot? Ano sagot? 1:00. 12. 4. Hindi natulog. Bakit ganito ang kultura natin? Kaya pala ang mga pastor napipilitang mag-open ng 3 o'clock service. Mga puyat eh. Tapos medyo magmamadali ng konti. Di ba, okay pa. Hindi halata. Magbasa ng konting Bible, okay na. Pero alam ng diabo, anak ko to. Addict to eh. Ang tawag nila dyan ay digital cocaine. Mas mahirap i-detox ang digital cocaine, sabi niya, kaysa sa shabu. Yung shabu sa dugo, lilinisin, madali eh. Pero yung digital cocaine, paano mo tatanggalin? Andi dito. You are gifted with memory and you could not get away with it. And so, mawawala ka sa church. Magtataka ang lahat. Ikaw naman, gustong-gusto mo mag-stay sa church, pero talaga, hindi makapasok ang Holy Spirit sa'yo. Punong-puno ka ng mga bagay na kinagigiliwan. This is not a prophecy from me. God reads between the lines. He knew exactly what will happen to you in the future. Eto, medyo malupit ng konti ito. Biro mo, nasa loob ka ng church. You know what is indifference? Medyo mas mabagsik ito, tingin ko, kaysa sa hatred. Kasi yung hatred, talaga naman, namumura mo yan. Talaga, kung ano-ano sinasabi, pag nakita mo yan, talagang tinitiris mo eh. Yun ang hatred. But indifference is something very bad. Ito ang indifference. Yung bang kahit mapabuti siya o masama nangyari sa kanya, wala kang pakialam. Do you understand? Poor interpersonal relationship. That's an orphan spirit. Ay, namatayan daw siya. Okay. At least I know. Ay, na-hospital daw siya.
offense or offenses separate you from a spiritual family. Ay, ang dami nito. Ang dami niya. Kaya sabi ni Paul, ang ganda, sabi niyo, ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin upang hindi tayo malamangan ni Satanas. Ang ganda sa English niyan. So that the evil one would never outwit you. Maiisahan tayo eh. So, siguraduhin mo, marunong ka magpatawad. Sabi ni Paul, pinatawad ko na eh. Kayo ba napatawad nyo na? Ang tagal na niyan last year, and medyo malala talaga yan na sitwasyon during that time. Sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. Sino yun? The orphan spirit, Satan. Style niya yan, yung hindi ka makikilahok. Yung cell leader mo, chat ng chat, pero hindi ka sasagot. Indifference. Dos lang, pagbigyan mo na yung cell leader mo, dos lang eh. Text siya, text ka rin, tapos sabi mo, thank you. No? Individualism is something also. Ay, malupit ng konti ito, ha? Inability to walk in a spiritual authority. Ayaw mo ng may boss. Okay? At minsan, ginagalang mo naman, pero dahil nahihiya ka siguro, yung hiya minsan, mas nakakahiya kapag hindi ka marunong sumagot. Sikuhin mo nga yung katabi mo, sumagot ka. Look at Demas. Iniwan na ako ni Demas, wika ni Pablo, ha? Dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig nito. One, he fell in love with what? With malls, with purchases, with what? Ano ba yung mga delivery? Paano yung nagdi-deliver? Ang tawag doon? Shopee, ano pa yung isa? Sige. May nahalata ako sa neighborhood namin eh. Ang ganda pala niyan pag araw-araw may order, sumusunod-sunod. Ano? Nadidinig ng kapitbahay. Kasi iba-iba eh. Minsan Shopee, minsan LBC. Minsan si Jack Ma, no? Nagdi-deliver. Alam niyo ba si Jack Ma, magdi-deliver din ng bahay, buong bahay. 300,000 lang ang value. Basta may space dyan, tatayo nila yung bahay, install nila sa'yo. Prefabricated. Galing. Ang gustong-gusto ko doon sa neighborhood namin, yung sisigaw, yung nakamotor, di ba? Joy Gabasa. Saan ho ba yung Joy Gabasa? Sabi niya, Shopee. Uy, sikat ako doon sa amin, ha? Ganun, diba? Kinabukasan, ito na naman. Saan ho yung Joy Gabasa? Ina-announce yung pangalan mo. Parang kang baliw, no? Pati yung pagpapa-hospital, eh. No? Ibig mo nagkasakit ka, no? Nandun ka sa Premier Hospital. And so magse-selfie ka, papakita mo yan, no? Gusto ko, di ba? Pero pag nandun ka sa public hospital na pituhan, secret lang. Pati pala pagpapa-hospital, status symbol. Yung pagkain, pagka medyo nasa first class, nasa Starbucks ka, di ba? Pero kung Blend 45, hindi naman pine-Facebook eh. Iniiwan natin yung mga cell leader natin, yung pastor natin, dahil ang dami natin mga pangarap na hindi natin palagay natin na makukuha sa Diyos. Please don't. That's an orphan spirit. Ang ganda pagka makukuha mo sa Diyos ang mga bagay na ito at nananampalataya ka na totoo nga. Amen? No? You got to believe God. Independence. Alam niyo ba, pati yung hindi pagpe-pray, kasalanan din? Look at these words. Huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. We have to be interdependent one with another. And that's the desire of my Father to make sure He gathers His chicks like a chicken, like a hen. Ito yung mga physical daughters and sons ko. This is Ole, graduate na siya. Si Jai, graduate na rin. They're working in Manila. They came here. We brought them in study in Nueva Ecija. But they're back, no? Itong anak ko, nag-aaral pa. 19 years old. Sino gusto? May gusto sa kanya? Hindi. Maliit tanong. 19, nag-aaral. No? Ngayon, Sunday, magkakasama sila. No? They attended
Parang hindi GTC yung inatinan, Patawarin niyo na kung saan sila nagsimba, no? But they're together. I have my own physical sons and daughter. But I have also a spiritual sons and daughters. Amen. Sabi mo nga sa sarili mo yan, hawakan mo yung puso mo, hawakan mo yung puso mo. Dapat, meron akong kapatid o anak sa laman at meron din sa espiritu. That's the target. Amen? Pero dapat meron ka rin tatay sa spiritual. Dapat meron kang cell leader. Itong pinakatrahedya, meron kang church, wala kang pastor. That's a tragedy. Amen? Meron kang cell group, pero hindi mo ginagalang yung cell leader. You get to be connected up here para gumaling ka rito sa ilalim. Amen? Lumulungkot naman kayo. Pero I want you to be aware of this, barrenness. Yung bang, pero ang tagal-tagal mo na rito, pero nadidinig mo yung mga cell group, spiritual leadership, pero wala kang anak. Hawakan mo nga, ito, baba mo yung kamay mo dito. Sinapo po na. Sabi mo, malakas buntis ako. Pati lalaki. Hawakan nyo, mga lalaki. Si Rod, bagay, kay Rod. Hindi, dito na lang sa puso. This one. Meron akong tatay, humingi ako ng payo sa kanya, pinapagalitan niya ako, at hindi ako nagagalit sa kanya. Dahil dito, magkakaroon din ako ng anak, papagalitan ko rin. Pero hindi ko papatayin. Amen? Palakpakan natin si Lord, ha? When I was reading Isaiah, the Lord gave us this. Kasi siyempre, sa liblib kami, probinsya kami. Dapat pagka sa probinsya, mga maliliit lang, mga 10 lang miyembro mo. Dito sa inyo, ito, cell group lang to, alam ko . Kayong lahat, one cell group lang. Sino cell leader nyo? Itong mamang to, Okay. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. Fathering is very important to God. It's an Old Testament concept. Ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Yun ang nangyari doon sa kwento ni Kuya Tirso. Sasabihan ako ng mga pastor, Gabaldon? Ako po, pangalan pa lang, parang dumadagundong, Gabaldon. Parang walang interesado sa Diyos. Pag pumunta ka ron, puro tongit lang interesado doon, di ba? Sino nagtotongit dito? Ganun lang . Wow, but now they're gathering by the hundreds there. Amen? Why? Pangako ng Panginoon Diyos dyan, yung kakaunti, dadami. So, pwede sa inyo, kung si Kuya Tirso, nagawa nila yon, siya, magsasaka, ayaw niya nung araw, pero sama-sama siya. Pinagsalita ko nga sa Cabanatuan City, nanginig yung kongregasyon kung kailan niya matatapos yung sasabihin. Ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. What a dream. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. God can do it for you. Amen. Let's end barrenness. A number of things. Prioritize those above you before under you. Amen? Mula ngayon, humingi ka ng tawad. Nagtuturo ako sa ADAC. You know what ADAC is? Anti-Drug Abuse Council. Tatawagin ng isang pastor, ng isang mayor, sabi niya, tumulong nga kayo para yung mga addict na galing sa kulungan, they're under a plea bargaining agreement, to be reformed. Sabi ko, challenge to. Hindi naman mga Christian yan. Because I believe that dead fish go with the flow. Huhulihin mo yan, haharap mo sa pastor, oo lang. Bakit? Dead fish go with the flow. Pero sabi ko, sanay ako dyan. Sa church, ganun din, di ba? Hindi pa naman Christian, nakikinig ng sermon ko, tatango-tango, tulog pala. Dahil dyan, nakakatuwa Tito Rod, nagkiklik yung joke ko, Gusto ko igalang nyo to, Tingnan nyo itong prinsipyo to, Mula ngayon, aasakasuhin ko yung nag-aasikaso sa akin, above me, before under me. Kung palagay mo, bigo ka, nag-sell ako Wala. It doesn't work if you don't respect people above you. Respect your pastor. Respect Pastor Rapi, Pastor Weng, your cell leader. The primary leaders, the elders here. Respect those above you, the authorities. Respect policemen, the mayor. Huwag yung pag nakakita kayong police, ayun yung mga buhaya,
Okay yung magagaganon. Respect people above you, and then God will give you under. Amen? You got to be a believer of that. Number 2, this is what GTC is all about. Connectedness, brothers and sisters, not activities. Amen? Ilang taon na kinancel namin yung mga Christmas party namin. Pasensya na po kayo, ha? Kulto po kasi kami. Ayoko na yung mga Christmas party kasi yung ganito kalalaki, ang hirap mag-party, no? Punta ka sa gitna, magpapalaro ka, ano? Papalaro ka ng trip to Jerusalem, taon-taon na lang, sawan-sawa na ako. Tapos yung mga tao, pare-pareho reklamo kasi mag-exchange gifts. Sabi pa naman, Pastor, 7 taon na, puro mugs na tatanggap ko. Asar, galit na eh. No? Ano? May nagre-reklamo rito, wall clock daw natanggap niya. 7 taon na, wall clock. So we canceled everything. Ano? Ginawa namin, imbis na Christmas party, Christ party, small group. Yung mga bagong cell leader, organize your own. Kayo lang. Sopas, lugaw, okay lang. Spaghetti, kung kaya nyo, hindi gagastusan ng church yan. Gather among yourself, raise yourself as a spiritual leader, gather what you can. Amen? No? Sonship, not membership. Do you follow? We cancel, kami po, very corporate po kami. Meron kaming corporation meeting and all that. We elect the board and all that. Pero isang araw, we decided, our interest is not membership. We will become a family. I will be a son, I will be a daughter. Amen. I resigned as a senior pastor of the church. And we'll ask the Holy Spirit to really take over. We said, I don't like titles. I was offered a number of times na mag-bishop ka. Pag tinatawag nila ako, Dr. Joy Gabasa, we have some honorary degrees. Ang tawag po namin, donated degrees. Kasi we have a group from Virginia who gave me that doctorate. Pero I don't use that. To a brother, to a sister. Ginagamit ko lang yan pag nasa gobyerno kasi ginagalang pa nila yung mga doktor pala, no? But really, a doctor is one who is a teacher, a master teacher. And so we really help a lot of people. But our concern is to teach and exemplify sonship. You will fail as GTC. I guarantee you this. If you're here for activities, for membership, for fun, but not connectedness and sonship. Say this with me. I am a child of God. Somebody has begotten me. I will respect the one above me. I will ask God to produce under. Amen. This is Mariana. He's one of our first, siya pagka may nadinig yan, o kaya hindi sinusunod yung mga utos ko, may pini-implement ako, nagtatawanan yung mga tao, sasabunutan ka niyan. Pagtatanggol ka niya. She is a child of God. Alam niyo ba yung OCC, Operation Christmas Child? Dinala yan ng isang pastora namin, si Ate Ellen, sa church. Maliit na bata lang yan. Yung buhok niya, buhaghag, nakatayo lahat. Malakas ba hangin? Kami pa nagturo dyan ni Cora, my wife, para magsuklay. Tinuruan siya ni Cora mag-lipstick. Nagdalaga siya sa church talaga. And so we learned that because she is one of the best in our church, we send her as our missionary, our offering to the Lord. Amen? Ito, sinalubong niya sila Jonel, si Lyra, saka si Benj. This one is Rose Ann from Aurora. All of the three from Nueva Ecija. At Bianchen. When they arrive. Isang araw, sabi niya sa akin, ay ang mahal po ng pamasahe sa tuktok. Alam niyo ba yung tuktok? Yun ang sinasakyan sa Bianchen. Parang tricycle na malaki. Sabi niya, mahal, ubos na yung allowance ko dahil lang sa tuktok. Pwede ba, bigyan mo ako ng pambili ng motor. And we discussed that among our leadership. Pati ang GTC kasama rito, binigyan natin si Yana ng isang motor. Palakpakan natin si Lord. Ba't ang bait ng GTC? Isang salita lang namin, natataranta itong si Pastor Rapi, bigay agad. Ang daming pera, mahut-hutan nga. Ay, hindi.
And so, nung pumunta tong team, nagpunta sa Vientiane, may dala silang $600 to purchase a brand new motorbike. Na? Amen? Ang problema, nilagyan ng basket. Gagamitin palang pamalengke. Minsan, shoot niya dyan yung disciple niya siguro, no? And so they engaged sasama nila yung mga Christian. We have a dream center there. In Vientiane, no? Laos, we have a dream center, beautiful, hosted by Koreans. Pupunta ron yung mga Lao students, no? Elementary, high school, college. 5 o'clock, magpe-pray sila. Pagpe-pray sila, i-bless sila. Minsan hindi nila naiintindihan kasi kilala lang nila ron si Buddha. Hindi nila kilala yung creator. Wala silang concept na ganon. Basta pagpe-pray sila in the name of Jesus. No? Yun lang nadindig na, Yesu, Yesu. Pero isa sa challenge is to go there with your equipment in English. Bibigyan mo sila ng about 100 vocabulary. No? Jesus, sabihin nga niya, Jesus is my Savior, my King. Hindi nila naiintindihan yun, pero they pronounce that. 100 vocabularies in a week. So gumagaling sila sa English, unti-unti. Maya-maya, nagagamit na nila. Basta give them statements. Can you do that? No? I am a boy. Amen? I am a boy. Amen? Hindi, ang nakakatuwa sa Vientiane, nakailang balik na ako rin eh. Atin natin lang parang walang bading. Wala nga. So, you will engage them. 100 vocabularies. Isa-isa mo yan, ha? Boy, girl, chicken, snake. I believe that Filipinos can father nations. Amen. Yes, you can. Yes, you can. I attended one conference in Singapore. Ang majority na dumaling from North Africa. Ay, gustong-gusto tayo. Gustong-gusto tayo. Pag niyakap nila ako, lalapit sila sa akin, yayakapin ako. Ha? Tapos aamoy-amoyin ako. Filipino, smell good. Alam niyo kung anong iniisip ko? Africans smell bad. Ay, totoo. Yung conference room namin, di bale na. But you can discover that the Asian world, the West, the African communities love you. You know why? They will never read anything in history that we have no sense of aggression. We have never conquered the nation. Tayo ang pinakamabait sa lahat. Palakpakan natin si Lord, no? Sa Laos, hindi tayo nagpadala ng prostitute dyan. Ang pinadala natin dyan, teachers. Merong mga international school dyan, ang lalaki ng sweldo ng mga Pilipino. Ginagalang tayo rito. Ang gagaling mag-Ingles, ang babait. Amen? Yung bait mong yan, mag-mission ka. Sino sa inyo may passport dito? Taas kamay, passport. Kumonti na, kanina marami yan eh. Sige, ito. Taas kamay ha, lahat ng may pambilin ticket. Nawala. Di bali na nga? No. Mura ng pamasahe rito. Yung nakuha namin, 16,000 lang, balikan na eh. Di pala? Lalo na mas mura kung kukuha ka ng mas malayo pa. Ngayon, halimbawa ngayon, di ba? 2023 ngayon, di ba? Eh di kukuha ka sa 2029. Baka piso na lang. Tomorrow night, I will be attending a conference with Pastor Rafi and with Pastor Darwin and others. Kasama ko sila. We'll be attending a convention. And we'll be discussing this. Itong puso talaga ng Diyos ngayon. We will father the nations. Amen? Pagtingin natin, dati tingin natin sa Amerika, di ba? Big brother. Thank you for chocolate. Thank you for cigarettes. Thank you for the sardines. Thank you for the dollars. Pero ngayon, ang tingin sa atin, dahil wala naman tayong pera, no? They want our love. They want the gospel from the Filipinos. Amen? Ay, kagamit-gamit talaga tayo. So because of that, let me ask you to stand up. Let me pray for you. Is there a chance, ladies and gentlemen,
you are here, attending for a long time already, no? Pero as we have defined the orphan spirit, you realize that one of those definitions belong to your heart. And so you need help. Hilingin natin sa Panginoon to, Lord, I am begotten by you. Binayaran mo aking mga kasalanan. Nilinis mo ako ng banal na dugo. I really love you. I want to stay with you, Lord. Pero potential po pala, dahil nananatili sa akin ang orphan spirit, that I would leave you and leave my church. Humingi tayo ng protection sa Panginoon. Hilingin natin sa Kanya, mapuno tayo ng Kanyang salita, mapuno tayo ng pag-ibig niya, maintindihan natin mabuti ang Kanyang palatuntunan. Hawakan natin ang ating mga puso. Come on, speak to the Lord. Lord, I don't want to be an orphan. I want to be identified with you. I want your forgiveness, your love, your salvation. And I want your security. That's my life, Lord. And never let me go. The identity of Jesus is with His Father. From now on, call God your Father. Amen? At yung ating mga cell leader, tawagin nating spiritual leaders. Tatay, nanay. May God help us. May He be merciful to us. Come on, speak to the Lord. Humingi ka ng dispensya sa Lord. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Sa kawalan ng galang sa mga nakatataas sa iyo. Ama namin, puspusin mo ang lugar na ito. Ngunit higit sa lahat ng aming mga puso, ng iyong pagkaama, gusto namin maging tatay ka. But because you are a spirit, I need a physical manifestation. Give me a strong relationship with someone who will influence me, Lord, towards Christ-likeness and towards fathering my neighbors, my barangay, and the nations. May you be honored with this petition, Lord. And I will wait for your response now. In Jesus' name, amen. God bless you.